Good morning! Okay, salamat sa Diyos sa pagkakataon na ating pong mapapag-aralan. Patuloy na mapapag-aralan ang kanyang salita. I wonder kung anong nasa paiging natin kamasamahan. Pero I know na ang Panginoon ay may special na mensahe sa bawat isa sa atin itong umagang ito. Atin lang pong buksan ang ating pong mga Bibles sa John chapter 12 verses 15 to 19. John 21 pala, sorry. John chapter 21 verses 15 to 19. Nili ko po ang bawat isa na magsitindig at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Let's all stand please. John 21 verses 15 to 19. Okay, ready? Begin. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter will glorify God. Then he said to him, follow me. Pagpalain ko ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, ay ito'y panalangin. Nakilang Diyos, ang inyong pong salita ay bukas na sa aming pong harapan. Panginoon, itong bahagi ito ng aming pag-aaralan ay amin na pong madalas na naririnig. Pero Panginoon, alam ko po na may bagong mensahe na ituturo sa bawat sa amin. Lalo na at aming pinag-aaralan ang pag-ibig. Ang pag-ibig mo sa amin at ang aming tugon sa pag-ibig na ito. Kaya Panginoon, inyo na pong linisin ang aming puso at aming mga isipan. Lahat po ng mga bagay na hadlang sa aming pagkaunawa, ito Panginoon na inyo pong tanggapin. At nawa, balutan kami ng banal dugo ng Panginoon sa Kristo upang walang anong plano ang aming kalaban na makahadlang sa aming pong pagkaalam ng inyong pong salita aming pong bagay. Samahan na kami, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapo na po kayo. Nalalapuan kayo, tinanong ko po ang bawat isa. Kung babalik kayo sa... Kung ibabalik ang panahon, kung bibigyan kayo ng chance, no, na pumili ng panahon kung saan kayo mabubuhay, ano kaya ang panahon ang inyong pipiliin? No? Ano kaya ang period of time? No? No, kaya 1800s, 1700s, no, 1600s. Alam niyo po, dalas kong naiisip yan. No? Kung bibigyan kaya ako ng pagkakataon na mag-time travel, no? To go back in time, ano kayang time ang aking pipiliin? No? At alam mo ninyo, habang aking binabasa ang kasaysayan ng buong mundo, na-realize ko, hindi ko po alam kung ito ay ma-realize ko, pero na-realize ko na mas maganda yung time natin ngayon compared sa time noong una pang mga panahon. No? Katulad na lang noong 1800s, alam niyo ba na may tinatawag silang Napoleonic War. No? Ito ay yung 1803, nangyari hanggang 1815, na ang iba't ibang bansa sa Europe, no, ay lagi silang may gera. At ang number one, at ang pinakamalakas noon, ang superpower noong time na yun, ay ang France, na pinapangunahan ni Napoleon Bonaparte, no, o Napoleon the Great, ang tawag nila. No? Ang daming takot sa France noon. Okay? At itong gera lang ito ay umabot no, ng 12 years. So, ang daming mga namatay, ang daming mga naghirap. No? So, sabi ko, hindi maganda na dito dumating na panahon, no? Or dito pupunta na panahon, sapagkat matindi yung gera dito.
And then, pagdating noong 1914 hanggang 1918, naranasan ito siguro ng mga kalululuhan natin, yung World War I. No? So, hindi lamang France, hindi lamang Europe ang may problema dito o naglalaban dito, kundi mga buong mundo na. Okay? Kasama na ang US dito sa gera ito. And then noong World War II, 1939 hanggang 1945, ay matindi rin ang gera ito. Kasama na yung mga lolo natin, yung mga yung mga magulang ko na kita na nila ito. No? So, kung tutusin, kung babalikan na natin yung nagdaan, parang ayaw na natin bumalik doon. Bakit? Dahil punong-puno ng gera noong unang panahon na yun. At alam nyo, sa bawat gera, ang sabi nila, walang nananalo. Lahat ay talo. Bakit? Lahat ay maghihirap, lahat ay magsisimula sa zero. Okay? At alam po ninyo, itong Napoleonic War, 1803 hanggang 1815, meron pong isang batang sundalo ang nahuli, no? French soldier, no? Na nahuli na nung kainitan ng labanan, no? Nung sinugod sila ng British country, ng Russia, no? Itong France, itong British o young French soldier na ito, siya ay tumakas, no? Hindi siya lumaban, siya ay nagtago. At nahuli siya ng kanyang commander na hindi siya lumaban, no? Hindi siya nag-participate. No? Kumbaga, iniwanan niya yung mga kasama niya, mga soldiers, na sila na lang laban. At alam po, noon, at naniniwala ko hanggang ngayon, basta hindi ka tugupad sa iyong tungkulin, ikaw ay paparusa. At noong unang panahon, pagka hindi mo tinupad ang iyong tungkulin bilang sundalo, pag hindi ka nakipaglaban, pagka tumakas ka, ang parusa sa iyo ay kamatay. You will die. Okay? So itong young soldier na ito, takot na takot siya. Kasi nahuli nga siya ng kanilang commander. So, tinipon silang lahat, no? Lahat ng mga natira. At yung soldier na yon, siya ay takot na takot. No? Siya ay pikit. At kanyang pinapakinggan ang magiging judgment sa kanya ng kanyang commander. Ang sabi ng kanyang commander, private ganito ang pangalan. Walang pangalan na minensyon, pero ito isang private. Ang sabi na, hindi kita papatay. Kasi I know na natakot ka na. Kasi ako natakot din ako. Instead, sabi niya, ikaw ay aking ipopromote. No? Ngayon, ikaw ay private lang ngayong rango. Ngayon, ikaw ay magiging personal messenger. Biglang bumulat ko kanyang mata. No? Biglang nagkakulay ang kanyang kapaligiran. No? Sapagkat ang alam niya, ang magiging judgment sa kanya ay kamatayan. At alam niyo, sinabi ng kanyang commander, no, that you will be my personal messenger. Pinapatawad na kita sa ginawa mo. Alam niyo, ang ginawa nitong soldier nito, he became the bravest soldier in France. At ang daming mga awards niya na natanggap sapagkat talagang pinaglingkuran niya ng gusto ang bansang France. Talagang naging loyal siya sa kanyang commander sapagkat pinatawad siya. No? Pinaranas sa kanya nung kanyang commander yung compassion. Na, kumbaga, may dahilan yung commander para patayin siya. Kung sa iba-iba lang yun, ay talagang papatayin siya. Di ba? Ito pong John chapter 21. No? Si Pedro po. Ito ay, para sa akin, this is the most dramatic encounter of Jesus and Peter. No? Sapagkat, itong encounter na ito, first time na nag-usap ng Panginoon at ni Pedro, after na i-betray ni Pedro si Jesus for 3 times. Di ba? Dito sila, first time na talagang nagkausap ng malapitan at saka sila lang dalawa. And Peter, no, was a deserter, no? Or, yun nga, binitray niya si Jesus. So marahil, ang iniisip ni Pedro dito, kaya siya
sa kinausap ni Jesus, sasabihin na, tanggal ka na sa mga apostol. No? Because you betrayed me. No? Alam niyo ba ang pinakamasakit na pwedeng gawin ng isang kaibigan sa isang kaibigan ay betrayal. Di ba? Yung ipagtakbo ko. Meron niyang mag-boyfriend na yung girl, dumating mga friends, ay, kusta. Tapos umalis na yung mga friends. So, nagtaka yung boyfriend, sabi, hindi mo man lang ako pinakilala. Ay, sorry, kalimutan. So, yung mga ganun, yung mga simpleng parang you betray, parang kinahiya. So, kung iba, pagka yung boyfriend ay yung girlfriend, pinapakilala mo agad. But dito, mga kapatid, ang nangyari, you betrayed the Lord Jesus Christ 3 times. Na kung inyo pong maalala, nung sabi ni Pedro, pangako niya, no, na hindi kita iiwan over my dead body, ito ba mamamahal? Sabi ng Panginoon sa Kristo, ngayong gabi ito, 3 beses mo ako ibigin. Siguro sabi ni Pedro, hindi. Pero yun yan, nangyari na. And then ito nga, no? Ito yung third time na nagpakita ang Panginoon sa Kristo kay sa mga apostles, no? After ng kanyang resurrection. At ngayon umaga, mga kapatid, doon sa ina-expect ni Pedro na sasabihin sa kanya ng Panginoon, no, na tatanggalin na siya, or sisisihin siya, or ibabalik sa kanya yung betrayal na ginawa niya. Hindi yun na ginawa ng Panginoon. No? At sa palagay ko, walang sino man, at kahit ako, si Pedro, hindi ko iisipin na yun ang sasabihin ng Panginoon sa akin. Ngayon po nga po ito, pinag-uusapan natin, the compelling love of the Lord. No? Yung mapanghikayat na pag-ibig ng Panginoon. Na sabi nga ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ng Panginoon ang naghihikayat sa akin, nagtutulak sa akin, nag-uudyok sa akin, na gawin ang mga bagay na ginagawa. Ngayon po ito po ang ating sa biyaya ng Panginoon ay susubukang maunawaan, compelled by His love. Para ma-check po natin, no? Bakit ba natin ginagawa itong mga bagay nito? Bakit tayo nagsasakripisyo for the Lord? Ano ba ang motivation po natin? And then last Sunday, nakita natin, compelled to surrender. Once you experience the love of God, you will surrender to Him. No? Ipapaubaya mo sa Kanya ang manibela ng buhay. Hahayaan mo na siya ang maggabay, no? Manguna sa iyong buhay. No? Sapagkat alam mo na once ma-experience mo yung pag-ibig ng Panginoon, once na maunawaan mo ang pag-ibig niya, na wala siyang gagawing masama sa iyo. Lahat ng iniuutos niya, yun ay para sa iyo. Kahit ngayon ay mahirap, kahit ngayon ay imposible, no? Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, we are compelled, tayo ay hinihikayat nito, na isuko ang lahat, no? Ang buhay natin 100% sa ating Panginoon. So ngayon po umaga, ilang percent na hindi po may suko sa Panginoon. Maraming struggle tayo sa buhay natin. Maraming magiging komplikasyon tayo sa ating pong buhay. Marami tayong magiging problema. No? Kung hindi po buo ang ating pagsuko, ating pag-surrender sa ating pong Panginoon. Ang maganda po, when we surrender our lives to the Lord, the Lord will lead us to the right path. Yung daan na yun niya, hindi mo pagsisisihan na dinaanan. Magpapasalamat ka sa Panginoon sapagkat sumunod ka sa akin. At ngayon pong 2026, mga kapatid, ngayong February, no, kumbaga bata-bata pa itong taon natin, napakaganda na ang ating maging motivation, no, sa umaga ito, ang una, no, ay ang pag-ibig. Ito pong ating theme, no, for this year, hindi ito mangyayari. No, kung ang
ang ating motivation ay hindi yung pag-ibig ng Panginoon. Diba? Ito po ay display lang. Pero kahit ano mang maging plano natin, mga kapatid, kung ang motivation natin ay iba, mabibigo at mabibigo pa rin tayo pagkatapos ng taon. Kaya mga kapatid, ngayong February, sana matutunan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Ngayon po nga, umaga, ano ang sinabi ng Panginoon kay Pedro? Do you love me more than this? Grabe. Ang ina-expect ni Pedro ay out ka na sa mga apostles. Hindi mo na-meet yung aking standard. You failed me. Yun ang palagi ko hinihintay ni Pedro. At siguro kung tayo ang Panginoon, yun ang sasabihin natin kay Pedro. I am disappointed. Diba? Pero iba ang sinabi mo. Do you love me more? Ngayon na umaga, gusto ko po pag-aralan natin. Compelled to serve. Compelled to serve. When we experience the love of God, we will be compelled not only to surrender, but to serve. Ito po yung outward expression natin ng ating pag-surrender sa Kanya. Once na maramdaman natin, makita natin, ma-assure tayo ng pag-ibig ng Panginoon. This is our response. Di po ba? Service. Okay? Kung yung maalala kanina, yung young French soldier na yun. Dapat papatayin na talaga siya. Kung siya ay pinatay that time, lahat ng tao na makakaalam kung bakit siya pinatay, masasabihin ay dapat lang. Hindi niya tinupad yung kanyang tungkulin. Pero, nung sinabi ng commander niya, you will not die, but I will promote you to be my personal messenger. Ano ang naging effect sa kanya? Talagang porsigil siya, naging matapang siya na sundalo ng France. Mga kapatid, alam niyo po ba na tayo po lahat, sa umaga ito, tayo ay tinatawag ng Panginoon. Napakatindi ng ginawa nating kasalanan. Meron akong hindi malilimutan na sinabi ng isang nangangaral about sin. Sabi niya, kung tayo daw ay susuntukin ng Panginoon sa bawat kasalanan natin ginagawa sa isang taon. Halimbawa, isang beses sa isang araw ka lang gumawa ng kasalanan. So, ilang kasalanan niya sa isang taon? 365. Tapos susuntukin ka ng Panginoon ng 365. Ano kaya yung itsura mo doon? Ano kaya? Buhay ka pa kaya? Buhay pa kaya tayo? Pero the fact na nandito tayo ngayon, ay dahil po sa pagmamahal sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa bawat umaga na tayo ay magigising. Diba? Sa bawat panalangin na sasagutin ng Panginoon. Sa bawat blessing natin nakatanggap. Nawa ito po ang maging reaction natin. Ito ang ating maging tunog. That I will serve Him. I will serve the Lord. Okay? So, ito pong John chapter 21 verses 1 to 6. Ito po ang nangyari dito. Kung babasahin ninyo, afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Dito po, decided na si Pedro, na hindi na siya sasama sa grupo ng Panginoong Kristo kasi he betrayed the Lord 3 times. Hindi niya sinamahan, hindi niya pinagtanggol ang Panginoon. During those times. Lalo na nung sinabihan siya nung bata na ikaw kasama ka rin yun. Dininay niya to the max ang Panginoon. Kaya sabi niya, palagi ko,
hindi na ako isasama ng Panginoon. Kaya mangingisda na lang ako. Ano pong ibig sabihin niya? Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Babalik na lang ako sa dati kong ginagawa. Babalik na lang ako sa dati kong trabaho. At ang makikita natin dito kay Simon Peter, yung kanyang influence. Di ba? Ang sabi niya, I'm going out to fish. And then sabi ng mga kasamahan niya, we will go with you. Sasama kami sa iyo. Diba? Pero, ang mapapansin natin dito, so they went out and got into the boat, but that night, they caught nothing. So, wala silang nahuli nung gabi. Yung naisip nila lang, babalik na lang ako sa dati ng buhay, baka maging productive pa ang buhay ko. No? Baka mas maging productive pa ang buhay. No? Yun po ang ibig sabihin dito nung sinabi ni Apostol Pedro na I will go back to fishing. At ganoon din siguro ang iniisip ng mga ibang mga apostol. Sama kami sa iyo. No? Baka maging productive, mas maging maayos ang buhay ko. No? Na tuluyang lalayo na ako sa Panginoon. Pero ano nangyari? They got nothing. Wala kang makuha. Mga kapatid, gusto ko lang makita natin dito. Wala tayo mapapala kung lalayo tayo sa Panginoon. No? Pagka sinubok ang ating pananampalataya at tayo ay bumagsak sa kasalanan, tapos ang ating response or reaction ay lalayo tayo sa Panginoon. Walang mangyayari. Pero, ang sunod ng mga talata, sabi niya, early in the morning, Jesus stood on the shore. But the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Noong nakialam ulit ang Panginoon sa buhay ng mga ito. Diba? And they allowed, no? They followed the command of Jesus. Ano nangyari sa kanila? Nakahuli ulit sila. At kung babasahin natin yung mga sumunod ng mga talata, alam niyo ba kung gaano karaming isda yung nahula? 153. Na malalaki. Kaya hindi nila kayang iangat. No? Nagpatulog talaga sila kasi sobrang dami ng isda. Napunit na yung kanilang mga lambat. So, pakita natin dito. Jesus stood on the shore. So, hindi na hinintay ng Panginoon na itong mga lumayo sa Kanya ay lumapit sa Kanya. Ang Kanya, hanapin sila sa temple, pupunta sila sa temple at magsisi. Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, siya ang pumunta sa shore. Okay? Hinahanap itong mga to. At makikita natin dito, niya. Dahil sa bigong itong mga ito, pinakita ulit ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa iyo when you follow the Lord Jesus Christ. Sabi niya, you will catch large fish. So, mga pagiging umaga, nawapalalahanan po tayo na pagka kasama natin ang Panginoon, ang malapit tayo sa Panginoon, ang mga blessings ay malapit din. Pero pag malayo tayo, we will catch nothing. Wala tayong mahuhuli, we will be unproductive. So ito po ang scenario dito. No? So nung kanilang nung makahuli sila, nasabi ng isang apostol kay Pedro, He is the Lord. No? So ang ginawa ni Pedro siya ay bumabagal at nagtatakbo. Ngunit sabi ng Panginoon, dalhin niyo muna yung mga isda dito. At pagdating nila, yun, nag-iihaw, may baga na, no? Na-prepare ng Panginoon at nag-ihaw sila, kumain sila. And then, yun na, nag-one-on-one na si Pedro at saka ang Panginoon Jesus. At merong special na mensahe ang Panginoon kay Peter. At ngayong umaga, naniniwala ako na itong mensahe ito ng Panginoon kay Pedro ay mensahe na rin sa bawat isa sa atin. And I pray that we will be compelled to serve. Katulad po ng naging effect nito kay Pedro. He was compelled to serve because of the love
Okay. Meron po tayong apat na makikita na pag-uugali or attitudes when we are compelled to serve. Ang una, we will have an unconditional compassion. No? Magkakaroon tayo ng walang itinatangi na awa. Ano ba ang ibig sabihin ng unconditional compassion? Nasabi sa John chapter 21 verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Okay? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Okay? Imagine, no? Kaya nasabi ko sa inyo kanina, ang in-expect ni Pedro, sisihan ito to the max. No? Pero, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, do you love? Ang pinag-usapan nila ay yung pag-ibig niya sa Panginoon. Ano ba? Ano po nagiging reaction yung kung ano tatanungin kayo? Siyempre, ang automatic na sagot, yes. Kaya lang, sa tingin ko hindi nag-iisip si Pedro dito. Sumagot na siya, yes. At madalas ganun din po tayo dito. Pag tinatanong tayo about our love for the Lord, mabilis sa sagot natin. Pero, napag-isipan na natin kung ano ang implication. May tinuturo ang Panginoon kay Pedro dito. Na ang gustong ipakita ng Panginoon kay Pedro dito, kaya niya tinanong ito, is God's unconditional compassion. No? Mahal pa rin kita, Pedro, kahit na binitray mo. Okay? Kaya kita kinakausap pa rin ngayon, at ito ang ating pinag-uusap. Because I love you. Sabi niya, Jesus said, feed my lambs. No? Kumbaga, included pa rin si Pedro sa ministry or vision ng Panginoon. Di ba? Kung naalala nyo, sa Matthew chapter 4, ang unang sabi ng Panginoon dito sa mga apostol na to, sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Ito, na-promote siya. He became a shepherd. You feed my lambs. Diba? Yung una, fisher of men, ngayon, in shepherd siya. Kung mag-aalagaan mo kung ano yung mga nahuli mo. Ako, ano pa ako? So, ang compassion, ang ibig sabihin po nito, at niya akong basahin, ready, begin. Compassion is often used to describe a deep awareness of sympathy for another's suffering, along with a desire to alleviate. So, yun ang ibig sabihin ng compassion. Yung talagang nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng isang tao na nagsasuffer, no? At ikaw ay naaawa sa kanya, and then meron kang desire, no, to help him, help them. Okay? Kasi may mga tao na makikita mo nang nahihirapan, sabihin lang kayo, sige, ipag-pray kita. Uy, kawawa ka. Ang tunay daw na may compassion, or ang compassion, ay meron kang desire to help him para mawala siya, no? Or makaawin siya doon sa hirap na kanya pinagdadaanan. At ito ang ipinakita ng Panginoon kay Pedro. No? He has compassion on him. Sapagkat marahil itong si Pedro no, ay hindi siya proud sa kanya ginawa. No? Sisi talaga siya. At yun nga, imagine, kakalimutan na niya ang Panginoon. Babalik na siya sa dating buhay. So, ginawa ng Panginoon, yun nga, to the rescue, kinausap niya, minanunuan niya si Pedro. Sabi niya, yun lang. So, parang pinapakita niya na, hey, hindi pa ako tapos na. Hindi porket pumalpa ka, ay out ka na sa aking gawain, sa aking mission. At ngayong bago mga kapatid, maraming mga beses na tayo ay pumapalpak. There are many times no, na we fail the Lord. Diba? We disappoint the Lord. Pero hindi ibig sabihin no, out na tayo. No? Kundi ang Panginoon, bibigyan at bibigyan pa rin tayo ng chance. Katulad po ng ginawa tayo. But to teach us no, an unconditional compassion. Para, mga kapatid, nasabi doon, feed my lambs. When you feed the lambs,
or feed the sheep, you will also have an unconditional compassion. Sapagkat ang mga sheep, gaya ng natin po mga napag-aralan, matitigas sa mga ulo yan. No? Mabilis mawala yan. No? Kung wala kang patience sa mga tupa, maraming mga mamamatay ng tupa, maraming mawawala, no? Maraming malalapat ng mga mababangis na mga. At ganoon din tayo mga kapatid, dahil magmana ng palataya. Kung tayo po ay walang compassion, no? Maraming mga kaluluwa ang pupunta sa inyo. Maraming mga kaluluwa ang mapapakaw. Di ba? That's why the Lord Jesus Christ taught Peter how to have an unconditional compassion. Pinatawag kita, no? Nire-instate kita sa kabila ng napakatinding kasalanan na ginawa. At ganoon din po tayo. Hindi ko alam kung gaano katindi ang mga kasalanan na ginawa natin. But in spite of that, mga kapatid, tayo po ay iniligtas ng Panginoon. At patuloy na pinagpapala ng Panginoon. At patuloy na binibigyan ng lakas, ng karunungan, no? Para mapagtagumpayan ng mga pagsubok, mga tukso natin yung nararanasan every day. No? Why? Gusto niyang alam sa atin. Gusto niya na matutunan natin yung unconditional compassion. Okay? Matututunan natin ang unconditional compassion through God's example. Sabi yan, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love, and faithfulness. Okay? So, sana matandaan natin itong talata ito. Psalm 86:15. No? Ang Panginoon, siya ay maawain, siya ay mapagbiyaya, no? Mabagal siyang magalit. Okay? At umaapaw ang kanyang pag-ibig at katapang. Then, ano pa? Sabi sa Matthew chapter 9, verse 36. Basahin na mo natin. Ready? Begin. When he saw the crowds, he had compassion to them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Malapit ang puso ng Panginoon sa mga tao na naliligaw ng landas. No? Sa mga tao na hindi alam kung anong gagawin sa buhay. Diba? Sabi nga, he had compassion on them. Nagkaroon siya ng malalim na pagkaawa. No? At yung desire to alleviate, their suffering or their condition. So sana mga kapatid, ngayon din, ito po ang pinag-pray ko na maramdaman ko personally. Yung talagang unconditional compassion na example ng Panginoon. Ano po? Na kung paano ako pinatawad ng Panginoon, paano ako iniligtas ng Panginoon, kung paano gumamit ng Panginoon ng ibang mga tao to share the gospel to me. Sana ganun din po. Na pagka nakakita ko ng mga hindi mga mananampalataya, yun ang aking pong gawin. No? To share the gospel to them. Okay? And then, ang isa pa po, our experience. No? Magkakaroon po tayo ng conditional compassion through our experience. Okay? So again, si Pedro, no, ang tinuturuan ng Panginoon si Pedro to have an unconditional compassion sapagkat ipinaranas ng Panginoon kay Pedro itong unconditional compassion. So nasa kabila ng matinding kasalanan na ginawa niya, pinatawad pa rin siya ng Panginoon. Hindi siya tinanggal sa group. Okay? In fact, prinomo pa siya. No? Talagang sabi niya, you feed my sheep. Ipagkakatiwala ko pa rin sa iyo itong gawain. Okay? Pero sana mga kapatid, hindi natin maisip ngayong umaga na, ganun ba? Kahit pa na gumawa ng kasalanan, no? Ay meron namang unconditional compassion pala ng Panginoon. Ay magtutuloy-tuloy ako na gumawa ng kasalanan. Well, mga kapatid, nakakalungkot kung gano'n ang ating magiging reaction. No? Na hindi na lang ako magtawad mamaya. Na ibig sabihin nun, hindi talaga tayo nagsisisi. No? Ang ibig sabihin nun, hindi natin naunawaan, naiintindihan ang pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ang response dapat natin, no,
pagka na-experience natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang unconditional compassion niya, we will serve. Talaga maglilingkod tayo. Hindi tayo mapipigilan sa pamilya. Hindi tayo kakamarin. No? Hindi tayo magdadahilan when we serve. Lalo na kung ma-experience natin ang unconditional compassion ng ating Panginoon. So, example ng Panginoon and then yung experience natin. And I firmly believe it is more than enough para maging compassionate din tayo sa mga tao na naliligaw ng landas. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nakapalibot sa inyo na sa tingin nyo kailangan ng unconditional compassion? Sometimes namimili tayo, di ba? Ay, hindi pwede yan. Dapat talagang maparusahan na yan. Hindi po. Sinabi nga niya na love your enemies. Mahirap gawin yun. In fact, imposibleng gawin yun natin mga tao. But through the power of God, through the love of God, we will be compelled to serve. We will be compelled na ibahagi kung salita ng Panginoon kahit sa atin. Talagang kailangan maging sagana ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin para mangyari. Ano po? So, yun po ang una na makikita natin na attitude natin. No? When we are compelled to serve, meron tayong unconditional compassion. So, sa oras na ito, do you think we have this unconditional compassion? Or we need to ask them? Kailangan panalangin po natin. Okay? Because you will never serve the Lord unless you have this. Okay? Next, hindi lamang unconditional compassion. Sabi sa John 21:15, do you love me more than this? Okay? Sabi dito sa 1 John chapter 3, verse 17, if anyone has material possession and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Okay? So, ito yung application ng unconditional compassion. No? So, dito mo rin papakita ko, bawa, may pangangailangan yung kapatid mo, at meron kang pagtulong, no? Ay, tumulong ka. And then, ay isa pa sabi dito sa Acts chapter 3, verses 6 and 7. Sabi dito, then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And then taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Dito po, nakatagpo itong si Peter and John sa kanilang paglalakad sa plaza ng isang lumpo na namamalimos. At nangingi sila ng limos. At ang sabi ni Peter, silver and gold, I don't have. Wala akong pera. Pero ano meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you walk. At ito ngang lumpong ito ay nakalakad. Well, sa umagang ito, meron ba dito may gift of healing? No? Ang punto ko lang po dito na gusto ko makita natin ay, meron at meron tayong may tutulong. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong pera, kaya wala akong itutulong. Ito, si Pedro, wala siyang pera. Pero meron siyang something na itinulong. Di ba? So, kung tayo po ay may unconditional compassion, we really want to help people. Huwag niyo sabihin na I am limited. No? Wala akong budget o wala akong kakayahan. Kung meron kayong desire to help, the Lord will give you something. No? And not necessarily pera, pero meron at meron kang nasa sayo, ibibigay sa iyo ng Panginoon na pwede mo itulong. Okay? So, ito po ang nais kong matutunan natin dito sa first point nito. Second, na attitude na dapat ma-develop or meron tayo if we want to serve the Lord. No? If we are compelled to serve the Lord, hindi lamang unconditional compassion, but undying commitment. No? Undying commitment. Ang hindi nawawala, hindi namamatay na commitment. Ano Tagalog sa commitment? Pangako o panata. Di ba?
Nasabi dito, and Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Okay. Yung highlighted na words niya, kasi for the second time, sinabi ng Panginoon, do you love me? No? Sabi niya kay Pedro. 2 beses na niya tinanong. At yun nga, ito po ang isa sa mga dapat niyong huwag makalimutan when you read the Bible. Pag inuulit, ibig sabihin importante, ibig sabihin dapat you need to pay attention. Dahil meron siyang gustong sabihin sa'yo. Okay. Dito, 2 beses na inulit ng Panginoon, do you love me, Peter? So, ang gusto niyang ipaalam kay Pedro dito is his undying commitment. And you should have an undying commitment. No? Dapat ang commitment mo, ang pangako mo sa Panginoon, hindi nawawala. Hindi ito based sa iyong nararamdaman, hindi ito based sa iyong circumstances. No? Kundi ito ay based sa ginawa sa iyo ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Yun po ang gusto kong sabihin dito ng Panginoon. At ituro kay Pedro. Ngayon mga kapatid, I'm sure marami tayong mga pangako sa ating pong Panginoon. Lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Di ba? Panahon ng struggles. No? Panahon ng mga may karamdaman tayo o kaya meron tayong gustong makuha. Ewan ko kung naalala niyo yung mga pangako sa Panginoon. Lord, makuha ko lang to. Ganito ang gagawin ko. Lord, pagalingin mo lang ako. Ganito ang gagawin ko. Naalala ko yung sabi ng tatay ko. Kasi nawala yung kuya ko eh. Hindi nawala natin. Anong tawag dito? Hindi nang nakita yung kanyang barko. Kasi siman siya. Noong 1981. Biglang nawala na yung barko. Hanggang ngayon hindi namin alam ang nangyayari. Sabi ng tatay ko, pagka bumalik lang yung anak, yung kuya mo, magsisimba tayo sa lahat ng simbahan sa buong Pilipinas. Gano'n ang no? Gano'n ang kanyang panata. Magsisimba daw kami sa lahat ng mga simbahan sa buong Pilipinas. Kaso hindi pa nakating yung hindi pa nagpapakita yung kanyang kuya. At nauna na ang aking mga parents. Pero may mga ganun tayong mga panata sa Panginoon, di ba? Magtatapat ako, nung gagawin ko ito, ibabalik ko ito pagka ginawa mo ito, Lord, sa akin. And si Pedro, ano yung kanyang pangako before the Lord Jesus Christ? Sabi niya, over my dead body. Walang gagalaw sa'yo, hindi ka mamamatay. Diba? Pero sabi ng Panginoon, get me behind you, Satan. Pagkatapos ng gabi nito, 3 beses ko ako ibigay. Malilimutan mo yung pangako mo niya. Malilimutan mo yung mga panatang niya. And I'm sure, ngayon kong umaga, marami tayong mga pinangako sa Panginoon na nalimutan na natin. Alam niyo kung bakit natin nalilimutan? Hindi yun totoo. Hindi yun seryoso. Diba? Gagawin lang natin yun para pagbigyan tayo. Papangakuhan lang tayo para pagbigyan lang tayo. Diba? Pero dito, mga kapatid, kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon kay Pedro, do you love me? No? At lagi niya sinasabi, take care of my sheep. No? Ang gusto ma-develop na attitude ni Pedro ay undying. Okay? Kailangan natin magkaroon ng undying commitment. Ano sabi dito sa commitment in the Bible is a profound dedication to God and others, characterized by faithfulness, loyalty, and the willingness to endure challenges. Mga kapatid, malalaman natin ang commitment ng isang tao pag dumaan na tayo sa mga hamon ng buhay. Pag nahirapan na tayo. Di ba ba? Pagka everything is smooth, everything is doing well, di ba ang galing mangako sa Panginoon? Sige Lord. Pero pagka may mga challenges na tayo, kumusta na ang ating mga commitment? Ngayong umaga, ano ang mga challenges na kinakaharap natin?
No? Ano yung mga bagay na nahihirapan tayo na magtapat sa Panginoon because of that challenge? Meron ba? Ano yung mga reasons natin? Ano yung mga excuses natin para hindi makapaglingkod sa Panginoon, para hindi makapagtapat sa Panginoon? Para hindi natin magawa yung ating pinatamuas. Mga kapatid, ngayon pong umaga, sana matutunan natin yung andayan dito. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang commitment kay Pedro is andayan. Kahit na ako'y binitray mo, I still love you. You're still included in the talk. Okay? Hindi kita papalayasin o papalisin. You're still in the talk. Kaya mga kapatid, ngayon kung umaga, sa biyaya ng Panginoon, yung mga commitments na gagawin po natin, sana hindi yan mawawala, hindi yan makakalimutan. It should be antayan. Okay, let us have an undying commitment in different times. Sa iba-ibang panahon. Dito po, sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ay sila yung word na to 1,000 generations. So, ang ibig sabihin, yung katapatan ng Panginoon, yung commitment niya, no, ay mararanasan ng iba-ibang mga henerasyon, iba-ibang panahon. So, mga kapatid, ito ang panahon natin ngayon. We will experience the commitment of God na tutuparin niya lahat ng mga pinangako niya sa bawat isa. At nawa, kung tayo po ay nag-aalinlangan, no, nag-i-struggle to believe or to obey the Lord, sana ito po talatang ito ang mag-ayos ng ating perspective, ng ating pananampalataya, na ang Panginoon, siya po ay mananatiling patay sa lahat ng mga henerasyon. Okay? Sa generation natin, kung kasama tayo dito sa generation, ang Panginoon ay magtatapat siya. And then, nasabi sa Philippians chapter 12 verse 13, chapter 4 verses 12 to 13, basahin po natin. Ready? Begin. I know what it is to be in need. I know what it is to have help. I have heard the secret of being in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who gives us. Okay, ito ang sikreto po ni Apostol Pablo. Why his commitment was undying. Verse 13, I can do all things through Christ who give me strength. Dahil sabi niya, kahit ano maging sitwasyon ko, no, I learned to be content. Natutunan ko na maging content o maging masaya. Ako man ay, sabi niya, in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ang gusto niya sabihin dito, I'm still and always committed to serve the Lord. No? Kahit na masagana, o kahit na maraming pagkukulang, kahit na tagutong, no? Or marami akong kinakain. Diba? Ako ay pagtatapat sa Panginoon. Natutunan ko na kung paano masatisfy. No? Maging kontento. Natutunan ko na kung paano magkaroon ng andahing commitment sa kabila ng maraming problema na nakakaharap. Ngayon mga kapatid, sa mga circumstances natin, kailangan ba natin matutunan ang content? I think so. Kailangan matutunan po natin. No? Na mangyayari lang yan kung maintindihan natin ito, verse 20. I can do all this. No? I can have an undying commitment through Christ who will strengthen me. Your commitment, hindi yan magiging based sa kung available ba or marami mo pang spare times. No? Hindi yan
babase, no, sa resources na meron ka or sa oras, no, kundi dapat ang iyong commitment ay based sa Panginoong Kristo, sa Kanyang pag-ibig. Okay? So, yan po ang makikita natin. No, in different times and in difficult times. Sana po meron tayong or ma-develop sa atin ang undying commitments kahit na ang panahon ay napakahirap. No? Nasabi sa John 16:33. Basahin lang po natin. Ready? Begin. I have told you these things so that you may have peace in this world. You will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Mga kapatid, ganito po ang tinuturo ng Panginoong Kristo sa talatang ito. That when you follow the Lord, no, sana mawala na yung isip natin na everything will be easy. No? Lahat ay magiging maayos. No? Magiging immune tayo sa mga problema. No? Magiging exempted tayo sa mga temptations and trials. Dito po, klaro sinabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble. And sometimes yung mga troubles lang yun, mga hindi pa natin na-experience. No? Lalo na nung hindi pa tayo mahal ng pantay. Pero sabi niya, take heart. Or be of good cheer. Magala kayo. Yun ang gusto niya sabihin. Because I have overcome. Mapapagtagumpayin niyo. Kasi ako, napagtagumpayin. Na kung ako ay nasa inyo, no? Kung napagtagumpayan ko yan, at ako ay nasa inyo, for sure, mapapagtagumpayan. Ito ba? So, makita po natin dito na through difficult times, kailangan manatili ang ating pagtapat sa Panginoon. Kahit tayo na lang ang nagtatapat sa Panginoon, let's keep on going. Di ba? Sana hindi maging basehan ng ating commitment, yung commitment ng katabi natin, no? Ng pastor natin, or ng kung sino man. Sapagkat ang Panginoon, He will always be committed to us. Talagang hindi niya tayo iiwan. Ito po. So, ang sunod sa James chapter 1, verse 12, very familiar po itong verse na ito. Basahin lang po natin. Ready? Begin. Blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, hindi po mawawala ng kabuluhan itong ating po pagpapatuloy, no, ng maglingkod sa Panginoon. Yung ating pag-prioritize sa Panginoon, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Okay? Ang sabi niya, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Okay? So, kung darating ang Panginoon ngayong oras at magbibigay siya ng rewards, nakukuha kaya natin itong crown of life. Do you have an undying commitment? Ito po ang requirement. Na committed pa rin tayo maglingkod sa Panginoon sa kabila ng mahirap, no? Maraming trials, maraming hamon, no? Maraming problema, maraming pangangailangan. Paglilingkod pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Okay? And then, ang pangatlo, hindi lamang unconditional compassion and dying commitment, but unending gratitude. No? Isang pagpapasalamat na tuloy-tuloy. Okay? Sabi niya dito, sa verse 17, Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Nung pangatlo na inulit ng Panginoon, yung tanong, do you love me? Nalungkot at nasaktan si Pedro. No. Sapagkat 3 beses inulit ng Panginoon. Yung tanong, bakit? Bakit siya nasaktan? Sapagkat talagang sinuri ng Panginoon yung kanyang nasa puso. No? At dapat na maging reaction dito ni Pedro, you should be thankful, Peter. Kasi
talagang 3 beses pong inulit ito to emphasize, no, na una, pinapatawad kita, at pangalawa, no, hindi kita tinatanggal. No? Sinisigurado ko na alam mo, Pedro, that I still love you. Okay po ang aking punto. Kaya, dapat magkaroon po tayo ng unending gratefulness o pasasalamat sa Panginoon. In response, dito po sa pag-emphasize ng Panginoon ng pagmamahal. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon, ang dahilan bakit tayo nagising kanina umaga. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng chance. No? Ang dahilan bakit tayo nakapaglakad, no? Nakakaintindi, nakakakita. No? Sa aming mga nagdadrive, nakakapag-drive, hindi tayo nababangga. Ano? Ang Panginoon po ang nandiyan. Kaya dapat ang maging response para nila ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi sa first one was chapter 16, verse 34, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi niya, give thanks in some, few, sabi niya, all. No? All circumstances. Lahat na nangyayari sa iyo, no? Sa work mo, sa school, sa family, sa community, no? Sa church, no? Let us be thankful, no? Sa Panginoon. Sapagkat sabi dito, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dahil sa Panginoong Kristo, na-experience mo itong mga bagay na ito. Okay? So, ang una, magpasalamat tayo sa Panginoon for His forgiveness. And then, ito ang gustong ituro ng Panginoon kay Pedro. No? That you should be thankful because I have forgiven. Tayo rin mga kapatid. Everyday po ba nagpapasalamat tayo na tayo ay pinapatawad ng Panginoon sa ating mga pagkakamali. Sana, kung hindi nyo na mention yan sa inyong prayer time, sana idagdag niya, Lord, thank you for forgiving me. Lalo na pag-isip natin sa umaga. Okay? Then, sabi dito sa Matthew chapter 18, verses 21 to 22, sabi sa verse 22, Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. At tanong ni Pedro, gano'ng kadalas magpapatawad? 7 times? Yung 7 times, ang dami na nun eh. Di ba? Yung nanay ko nun, hanggang 3 lang eh. Sige, gawin ko pa yan. No? Pag umabot sa 3, palo na. Yung 7, masyadong marami na yun. Pero sabi ng Panginoon, 70 times 7. Alam mo kung bakit natin? Because that's how He forgives us. 70 times 7. Hindi ibig sabihin na bibilang ang Panginoon. Kasi palagay ko, kung ano nga yung 70 times 7, 490 ba? Palagay ko lang, basta tayo sa 490 sa ating mga kasalanan. Ang gusto lang sabihin dito ng Panginoon, I will forgive you always. Okay? So, mga kapatid, baka matutunan natin itong mga bagay na ito. No? Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagpapatawad niya at sa kanyang katapatan sa atin. Sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 20. Imagine this verse. Alam niyo, nung una ko mabasa ito, hindi ako makapaniwala. No? Sabi niya, basahin niya po natin. Ready? Begin. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot restore Himself. Imagine that. No? Kung ikaw ay nawalan na ng pananampalataya sa Panginoon, hindi ka niya gagayahin. No? He will remain faithful, for He cannot restore Himself. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, ang katapatan ng Panginoon ay hindi base sa katapatan mo sa Kanya. No? Sa ginagawa mo sa Kanya. But His faithfulness is based on His nature. No? Ang Kanyang likas, siya po ay tapat. No? Kailanman, He will never be unfaithful. Kung baga iisipin natin yung pwede natin i-accuse sa Panginoon, hindi natin makikita na ang Panginoon ay unfaithful sa atin.
Pero ibabalik sa akin ng Panginoon, no? Ay mapapahiyak na kita. Because many times, we are unfaithful. Kaya salamat sa Diyos. Because this God we are serving, this God who's loving us, no, will remain faithful. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya ay tapat sa atin. Okay? So ito yung dapat maging basis ng unending gratitude natin. Okay? Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, gawin natin ito hindi para bayaran ang kabutihan ng Panginoon, kundi para magpasalamat tayo. Di ba? Magpasalamat tayo dahil mahal niya pa rin tayo in spite of our unfaithfulness, in spite of our wickedness. Okay? Sana magkaroon tayo ng unending gratitude. At pag-uli, unwavering courage. Unwavering courage. Okay, ito pang-apat na attitude. Nasabi dito sa verse 18, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. So, itong verse na to ay nakakapagtaka. No? At hindi natin maiintindihan kung anong ibig sabihin dito ng Panginoon kung hindi niya binanggit ito verse 19. Sabi niya, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Okay, I'm sure naintindihan ito ni Peter, pero sa atin ngayon, hindi natin naintindihan. Ang sabi dito, but when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to. So ito po ang tinutukoy ng Panginoon na kamatayan ni Pedro ay ipapako din sa krus. No? Siya po ay i-stretch na rin yung kanyang arms. Pero according sa tradition, no, nangyari nga po ito, pero sabi ni Peter, ayaw niya na nakala siya, nakatayo. Ang gusto niya, nakabaligtad siya. Kasi sabi niya, I'm not worthy to have the same death, no, as my Savior. Okay? So, dito, no, sabi sa verse 19, predict na ng Panginoon kung paano mamamatay. No? Predict na ng Panginoon na si Pedro magsasuffer din, no, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. At yun sinabi niya, you follow me. Sumunod ka sa akin. Hinahamon ng Panginoon si Pedro to have, no, an unwavering courage. Sabi niya, this time, patunayan mo. No? Kasi before I died, no, naduwag ka eh. Diba? Naduwag ka. You denied me 3 times. I'm giving you another chance. This time, make an unwavering courage. Ang ending ng life mo, ganito ang kamatayan mo. Ganito ang mangyayari. So you follow. Okay? At nakita natin na sa kabila ng gano'n ang kamatayan ni Pedro, sumunod pa rin ang itong si Apostol Pedro. Para paligid po umaga, makikita po natin na kailangan natin din sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ang unwavering courage. Sapagkat gaya nga ng nabasa natin dito sa undying commitment, there will be troubles. No? Makakaharap po natin ang iba-ibang klaseng mga problema. At ang sabi dito sa ganitong tinuturo ng Panginoon kay Pedro, no? Have an unwavering courage in uncertainties. No? Sa mga bagay na hindi mo alam. Ano ibig sabihin niya? Again, sabi niya, in adversities. Sabi dito sa Acts chapter 2, verses 23 to 24, sabi dito, except the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace
of God. Mga kapatid, balikan natin ito. We need to have an unwavering courage in uncertainties and in adversities. Sa mga panahon na hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, sa mga panahon na napakahirap ng sitwasyon, katulad ng sitwasyon dito ni Apostol Pablo. Ang sabi sa kanya ng Banal na Espiritu, in every city saying, chains and tribulations, await me. So, biro mo yun, sinabihan ka pala siya ng Holy Spirit na kahit sa pumunta kang lungsod o syudad, ikaw ay makukulong, ikaw ay pahihirapan. Kung ako yun, or siguro kung tayo, sasabihin sa akin kung ano mangyayari sa atin bukas, ano magiging reaction natin? Halimbawa, naniniwala kayo kay, mga yung mga ibang buga kayo. Si Rudy. Rudy pero babae. Ano ang pilito nga niya? Baldwin. Yan, si Rudy Baldwin. Mas, ang dami na daw prediction niya na nagkakao. So, meron siyang, at mga artista lang yung kanyang pinagsasabihan na, so, meron siyang prediction ulit sa mga artista ngayon. So, kung ikaw nagpapapaniwala ka doon, ikaw ay, ano gagawin mo? Kung halimbawa, sabihin sa'yo na pag-utak sa lugar na to, ay mapapahama ka, mababangga ka dyan. Ano gagawin mo? Hindi ka na pupunta doon, di ba? Iiwas ka na. Diba? Pagka sinabi mo itong salitang to, ganito ang mangyayari sa'yo. Iiwas ka na. Pero dito, sinabi na ng Holy Spirit kay Pablo kung ano mangyayari sa kanya sa lahat ng syudad. No? In every city na pupuntahan niya, may naghihintay na chains. Ibig sabihin doon, makukulong siya at pahihirapan siya. Pero sabi naman, none of these things move me. Walang nakapagpatigil sa akin or nakapagpagalaw sa akin or nakapag-discourage sa akin. No? Kasi ang purpose ko sa buhay ay ito. So that I may finish the race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Sabi niya, walang makakapigil sa akin. Kahit change and tribulation, no? I have an unwavering courage to face these things. Kasi ang goal ko sa buhay is to finish my race with joy. At sabi pa niya, and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. Ano yun? To testify to the gospel of the grace of God. Yun ang kanyang ministry. No? Patunayan, patutuhanan ang magandang balita ng biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, again, si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, they have all the reasons to stop. Lalo na si Pablo. Ang dami na niya na-share ng gospel dito. At siya papunta na dito sa Jerusalem. At ang sabi nila, ito na yung last trip niya papunta Jerusalem. Mamamatay na siya. Pero, sabi niya, none of these things move me. Hindi ako kinakabahan dito. No? Hindi ako titigil sa kabila ng mga bantang. Sa kabila ng nireview sa akin ng Holy Spirit. Holy Spirit ngayon, ha? Hindi na si Rudy Baldwin. No? Holy Spirit ang isabihin, mangyayari talaga yun. Totoo talaga yun. 100%. Pero tuloy pa siya. Unwavering courage. Sa ating paglilingkod, mga kapatid, you need to have an unwavering courage. Sapagkat makakaharap at makakaharap talaga tayo. Una, ng rejection. No? Sometimes, kaya ayaw natin mag-share ng gospel, yun agad ang pumapasok sa utak natin. Eh. Baka i-reject ako, baka pagtawanan ako, baka hindi sila makinig. So what? Di ba? Hindi nga, gaya na paulit-ulit natin sinasabi, hindi natin role to convert people. No? Ang role po natin, mga kapatid, is to give the message. Kung tanggapin nila yan o hindi, it's up to them. It's between them and the Lord. Ang role natin is to share the gospel, to finish the race with joy.
Alam niyo kung bakit may joy? Pagka natapos mo na yung gawain, di ba? Natutuwa, ay salamat, tapos na. Diba? Lalo na kung pinagbuti mo ito, pinag-ibig mo ito. Ang saya. Diba? At ngayon umaga mga kapatid, na gusto ko pong makakita natin dito, when we are compelled to serve the Lord, no? Kahit na ma-experience natin itong mga difficulties na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo that those are temporary, those difficulties. And this mission is not forever. May ganan. Yun nga sinabi ni Apostol Pablo. I want to finish the ministry that was given. Kayo po ba, gusto niyo bang matapos ang ministry na ipinapagawa sa inyo? Kaya tayo din dito sa Metro Manila. Kaya nandito tayo sa CGV Sunday. Sapagkat may ministry ang Panginoon na ipinapagawa sa bawat isa. Ang ipanalangin natin mga kapatid is that we will be compelled by the Lord's love. That's why we will serve it. At nawa, we will all finish our work. Hindi ko alam kung nasaan tayo after, or kung magkakasama pa tayo after 2 years or after 5 years. Di ba ba? Marami, iba siguro sa inyo, mag-abroad. Iba sa inyo, pupunta sa ibang lugar. Di ba? Mapapalay. But, mga kapatid, sana, no, ang ating ipanalangin, habang nandito tayo, gawin natin yung ating ministry, yung ating mission. Para pag-alis natin, pag inilipat na tayo ng Panginoon, masasabi natin, pag binalikan natin ang CGBC sa akin, sabi niya, I have finished my race, vision. You know, I have done what I have to do. Yung ministry ng Panginoon sa bawat isa. And again, sa ating paglilingkod po dito, sana hindi tayo makumpel no, sa presensya ng kung sino, kundi we will be compelled by the love of God. Ngayon po umaga, natutunan natin, compelled to serve. No? Let's check our hearts. No? Bakit ko gagawin itong mga bagay nito para sa Panginoon? Sana because we love the Lord. And because we have experienced the love of God. No? Na-develop po itong apat na attitudes: unconditional compassion, undying commitment, unending gratitude, and unwavering courage. Nawalan ang CGBC satellite. No? As we start this year, ito pong mga bagay nito na dapat natin gawin. Ito po ang paghikayat sa atin, pag-udyok sa atin, ang pag-ibig na natin. Kahit ito na lang. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po at napakayaman ang inyong po Panginoon awa. Ang inyong commitment ay hindi nawawala. Ang inyong po Panginoon courage ay hindi nawawala to save us. Hindi ka natakot. Dala ito pong Panginoon sa umaga ito ay itong mga attitudes na ito ay ma-develop, Panginoon, sa atin. Marami kaming kulang dito, Panginoon. Kaya, ang bawat isa sa amin, nawa simula sa oras na ito, we will all be compelled to serve you. Sapagkat, ikaw, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin ay walang hanggan sa kabila ng maraming kaming pagkukulang at pagkakamali sa ito. Lagi mo kaming pinapakawad, lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon. Salamat po sa paggamit mo sa halimbawa ni Pedro, sapagkat kami ay katulad ni Pedro. Salamat po sa paggamit, binigyan mo siya ng pagkakataon. You did not reject him. Hindi mo siya dininay katulad ng ginawa niya sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magtapat sa inyo at patuloy na tapusin namin, Panginoon, itong mission, itong ministry na ginawa, na binigay po sa bawat isa sa amin. Meron po ang bawat isa sa amin na mission na binigay po. Nawa makita namin ito at nawa ay aming pagsisigapan na gawin ito sa biyaya. Marami po salamat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
para sa ating pong awitin in the service of God. Tayo po lahat ay magsutindig at tayo po ay magbukas sa panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo po mga itinuro sa amin ngayong pong umaga. Salamat sa mga mensahe ng inyo pong ng mga awitin na amin pong itawid. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po ulit, Panginoon, sa inyong awa, sa inyong biyaya. Sa kabila na kami ay hindi karapat-dapat maglingkod sa inyo. Kami, Panginoon, ay inyong ibinilang na maging tagaganap ng inyong po, Panginoong misyon. Pili po sa lupa. Yun po ay bahagi ang magandang balita. O Panginoon, tulungan po kami na ang paglilingkod sa inyo katulad ng mensahe ng amin. Ito ay maging kasiyahan namin, Panginoon. Hindi ito maging kabigatan. Hindi ito mahirap sa amin. Hindi ito pang-abala. Kundi, Panginoon, ito ay isang pribilehiyo na hindi mo ibinibigay sa lahat. Kundi sa lahat lamang na tumanggap sa inyo at nagmamahal, Panginoon, sa inyo. Panginoon, dalangin ko po sa umaga ito. Simula sa oras na ito, yung mensahe na aming narinig, ay matalim sa puso't isipan namin. At ito, Panginoon, ay gawin po namin. Pakilusin po kami, Panginoon, dahil po sa inyo. At sa aming Panginoon pag-uwi, sa aming mga tahanan, sa aming pong pagganap ng aming pong mga trabaho, nawa Panginoon, ay aming pong nasa isip na aming pong ibahagi ang aming pong salita. Aming pong kunin ang lahat po ng pagkakataon para may bahagi, Panginoon, ang aming pong salita. Muli, salamat po sa bawat isa na inyong pong dinala sa lugar na ito. Alam po, Panginoon, na from us, ay may gagawin ka na kamangha-mangha. At tulungan kami na laging magpasalamat at pagpuri, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.